naririnig na lumalabas sa bibig kadalasan sa INC, natatag ni Manalo. Lumalabas din ito sa bibig ng mga Mormons, ng mga Seventh-day Adventist. Actually, nung nakaraang taon ba yun? Bangayan kaming dalawa ni ano, ni ah, Rosales, no? Si Kadasig Rosales, Jerwin Rosales, dahil dito sa unang Timoteo 4:1-3 kasi ipinagbibintang niya sa Katoliko. Kaya nang naisipan ko siyang tanungin, yung sagot niya, laban o bawi, nagkabali-baliktad pa. Nakakalimutan yung iba naman is sumagot na biglang bawi na naman. Kaya kung gusto niyo matuto kung paano sagutin yan, manood kayo, take note ninyo at makukuha ninyo ang reason. Kanilang ginagamit dito itong nasa ang dating Biblia kasi akin kasi ginagamit kasi yung yung magandang balita. Sa kanila kasi ang dating Biblia. So ating basahin ito sa ang dating Biblia. Ano nakalagay dito? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ng pag-aasawa at ipinag-uutos ang lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpasalamat ng mga nagsisasampalataya at nakakaalam ng katotohanan. At ito basahin naman ito sa ngayon sa Magandang Balita, Biblia. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw tatalikuran ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ating himasin itong kanilang ginagamit na verse para makuha ninyo kung paano sagutin. Dahan natin ha. Madali lang ito. Maigli itong topic ko rin ito eh. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon. Kasama ito yung ating panahon kasi ang mga huling panahon nagsimula yan sa panahon ng Panginoong Jesucristo hanggang sa ating panahon ngayon. Ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ang iba magsisipagtalikod. Sa madaling salita, hindi lahat. May mga tumalikod pero hindi lahat. Ngayon, nasaan na yung hindi tumalikod? Kung may tumalikod, nasaan na yung mga hindi tumalikod? Hindi nila pwedeng i-claim na kasamahan nila yan. Alam niyo kung bakit? Kasi wala pa sila ng panahong yan. Wala pa yung iglesia nila nung panahong yan. Kahit pa INC pa yan, sasabihin ng mga INC na yung unang iglesia ni Kristo, yun ay tumalikod. Nawala lahat ang mga yun. Nawala lahat ang mga yun. Yun ang kanilang katuruan. Nawala lahat. Walang natira. Kung walang natira, bakit sinasabi ninyo na ang mga napatay sa Inquisition mga Kristiyano? Akala ko ba walang natira? Di ba? So may mga natira. Nasa na kaya sila ngayon? Next, anong sabi rito? At mga kikinig sa mga espiritu. Tandaan natin na ito yung pinakamagandang pinakamagandang bantayan ninyo ha. Sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod. So, kukuha kayo ng lalagyan. Mas maganda kung may mga bato. Lalagyan, plastic na lalagyan. Lagyan nyo ng mga bato. Tapos maglabas kayo ng mga butil ng bato mula sa loob
at i-illustrate ninyo as ito yung mga nagsilabas, mga nagsitalikod yung inilabas niyo. Ito yung mga nagsitalikod sa pananampalataya. Therefore, may naiwan sa lalagyan ng mga bato. Kuha kayo ng illustration. Gaya ng ano, ng ginagawa ko rito. Gaya ng ginagawa ko rito ba? Pag ako'y nagka-catechize, meron akong ano, yung plastic, lalagyan ko ng mga bato. Yung mga nakapunta na rito at na-catechize ko na, alam nila ang tutukoy ko. Meron akong plastic, nalalagyan ng mga laman ng mga bato, mga graba yun eh. Hinugasan ko yung graba para hindi siya marumi pag ginamit ko. Nasa loob, tapos babasahin ko yung talata. Nasa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod. So kuha ko ng mga bato, labas ko. Ito yung mga nagsitalikod. Ang tanong, lahat ba nagsitalikod? Sabi ng aking tinuturuan, hindi. Hindi, kasi may naiwan sa lalagyan. Kasi ang sabi, ang iba'y nagsitalikod. So yung ibang nilabas ko, yun lang ang mga nagsitalikod. May natira sa lalagyan, hindi sila natalikod. Kasi iba eh. Wala mo sinabi na ang lahat ay nisipagtalikod. Yung sinasabing lahat, sa katuluan ninyo ng INC tsaka ng mga Mormons, ha? Na nagsitalikod daw lahat. Pati sa SDA yata, nangungupen na rin pa ng SDA nun eh. So nangyari, may maglalabas ako ng bato, may natira sa lalagyan. Ito yung mga hindi tumalikod. Ang iba lang ang tumalikod. Walang sinabi ang Biblia na lahat ay tumalikod. Wala. Ngayon, yung tumalikod na yon, doon tayo mag-focus para madali nyo maintindihan, ano? Lagi wait lang. So yung mga nilabas kong bato, yun ang illustration sa mga tumalikod. Ngayon, doon kayo mag-focus sa nilabas kong mga bato na nag-i-illustrate sa mga tumalikod. Sabi sa talata, at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Alin ang nakinig? Yung inilabas ko sa lalagyan o yung mga natira sa lalagyan? Ang mga nakinig, yung mga inilabas ko sa lalagyan. Sila yung mga nagsipagtalikod sa pananampalataya. Yung plastic na lalagyan ng mga bato, yun ay tumutukoy sa pananampalataya. Yung mga bato, yun ang mga tao. Yung mga inilabas kong mga bato, yun ay tumutukoy sa mga nagsipagtalikod sa pananampalataya. May naiwan. Alin dito ang tinutukoy ng talata na mga kikinig sa mga espiritu mo panghikayat at sa mga aral ng mga demonyo? Yung inilabas kong mga bato. Na tumutukoy sa mga tumalikod sa pananampalataya. Ang tanong, yung mga inilabas ko bang bato, yun ba ang Katoliko? Sabi nila kasi, yun daw ang Katoliko, yung inilabas ko. Ngayon, ganun din ang reasoning ni Fernando Camacho dun sa debate namin dalawa. Yung mga nagsilabasan daw, yun daw ay yung mga ganid na lobo. Mga ganid na lobo, yun daw ang nagsipaglabasan, sabi ni Fernando Camacho. Sige, ano to? Ito daw, tumutukoy sa Roman Catholic Church. Ngayon, ating balikan ng talata. Yung mga nagsilabas na nakinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw. So yung mga nilabas kong bato, sila ay naglalarawan sa mga tumalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw. Therefore, yung natira sa lalagyan, hindi mo pagpaimbabaw yun. Kaya yung mga nagsasabing sila daw ay iglesia daw tayo ni Kristo pero wala namang pagpapakumbaba, puro pagpapaimbabaw. Obvious na yon. Walang pagpapakumbaba, puro na lang pagpapaimbabaw. Gaya nung video pinakita ni Brother Win kagabi. Ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. So itong mga lumabas na ito yung mga nagpaloko sa mga nagsisipagsalita ng kasinungalingan.
Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Yung inilabas ko sa lalagyan, yon ang tumutukoy sa mga taong ito na hiniruhan ng kanilang mga sariling budhi. Ibig sabihin, hindi nila tinatabla ng ano to, ng konsensya. Yun ang meaning niyan. Hindi na tinatabla ng konsensya. Nawaring bakal na nagbabaga. Hindi na napapaso. Means hindi na tinatablan. Next. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa. So yung mga tumalikod, yung mga nilabas mo sa lalagyan, sila ang nagbabawal sa pag-aasawa. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Kahit sino yung kausap ninyo, may INC ba yan? May Mormons ba yan? Ni SDM, tanongin ninyo, itong nagsilabas na ito ba yung mga tumalikod sa pananampalataya? Yes or no? Ang sagot dyan, yes. Ngayon, eto ba yung mga sumunod sa aral ng demonyo, itong mga lumabas na ito? Sagot, yes. Eto rin bang mga lumabas na ito ang nagbabawal sa pag-aasawa ayon sa kanilang pagsunod sa aral ng demonyo? Ang isasagot nila dyan, yes. Pag sumagot sila ng yes dyan, tanong, sabi mo katoliko ito. Saan mo nabasa sa librong katoliko na ipinagbabawal sa simbahang katoliko ang pag-aasawa? Lahat ng kausap nyo na gumagamit niyan, nga. Nga. Alam nyo kung bakit nga? Kasi alam nila na yung tatay at nanay mo ikinasal sa simbahang katoliko. Sample nyo rin, ang dami ng artista kinasal sa loob ng simbahang katoliko. Huwag mong sabihin na mga katoliko, yung mga tumalikod na yan, na nagbabawal ng pag-aasawa, may mas wedding ba nga kami? So ang gagawin nila ngayon, yung sagot nilang Romano Katoliko daw yon, babawiin nila. Gagawin nilang mga paring Katoliko. Tandaan ninyo yung sagot nilang una na Katoliko daw yung mga tumalikod sa pananampalataya, babawiin nila, yung sasabihin nila ngayon, ay mga paring Katoliko pala yan. So ibig sabihin pala, ang mga paring Katoliko lang pala ang tumalikod. Yung mga paring Katoliko lang pala ang tumalikod. Yun ba ibig mong sabihin? Sabi nung niya, ay hindi, Katoliko. Ano nga Katoliko? Ikaw na ang umamin na itong mga tumalikod na ito, ipinagbabawal nilang pag-aasawa. Sabi mo Katoliko, meron bang turo sa Katoliko na bawal ang pag-aasawa? Kung meron, bakit may mga kasal kami rito? May special wedding, may mass wedding. Ba't meron kami mga wedding na ganyan? Kung talagang kami ang tinutukoy na nagbabawal sa pag-aasawa. Next. Ngayon, kung Katoliko ang tinutukoy doon na tumalikod, nagbabawal ng pag-aasawa, hanapan nyo ng preba. Magiging tama lang sila kung walang kasal na nangyari sa simbahang Katoliko. Kaya gagawin nila, babawiin nila yung kanilang sinabing Katoliko, ililipat nila sa pare. Ay, mga pare tinutukoy dyan. Sa madaling salita, binabawi mo na sinabi mo kanina na simbahang Katoliko ito. Mga paring Katoliko lang pala. So, sige, mga paring Katoliko. Okay. So, ang tinutukoy mong tumalikod sa pananampalataya, mga paring Katoliko. Tanong, sabi dito, ang mga paring ito, pati sa'yo, sumunod sa aral ng demonyo, hindi ba? Sabi niya, tama. Nagtuturo sila, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Tama. Sinong paring Katoliko ngayon ang nagsabi sa mga membro, huwag kayong magpakasal? Sinong paring Katoliko ang nagsabi sa mga nagli-live-in dyan, maintain lang kayo dyan? Wala. Alam nyo kung bakit? Wala?
Dahil hindi naman talaga turo ng mga pare na huwag kayong magpakasal. Katunayan, Brother Darwin nga eh. Oh, sa mga nagle-live-in diyan, ilan na yung anak ninyo? 4 na. Hindi pa kayo makapagdesisyon? Magpakasal na kayo? Oh, actually, wait lang. Actually, wait lang. Oh, ngayon, ang nangyari ngayon, ah, bakit yung pare namin nagsasabi sa mga nagle-live-in diyan, magpakasal na kayo? Kung talagang paring Katoliko ang tinutukoy dito na ipinagbabawal ang pag-aasawa, bakit sila pa yung nag-uudyok sa mga live-in na magpakasal? Bakit sila ba yung minsan, nangangantyaw sa mga mag-boyfriend, "Oo, pakasal na 'yan, magpakasal kayo, akong kakasal sa inyo." Ba't may gano'n? Kung paring Katoliko 'yan. So ang nangyari sabihin nila ngayon, ay hindi, yung pare ang pinagbabawalan. Bawi na naman. Unang sinagot nila, Katoliko 'yan. Pero dahil napatunayan na hindi naman ipinagbabawal ang pag-aasawa sa Katoliko, babawiin, paring Katoliko na naman. Ngayong napatunayan naman na ang paring Katoliko pang nag-uudyok magpakasal kayo, babawiin na sabihin naman, yung mga pari ang pinagbabawalan. Ano sinabi ng talata? Balikan natin talata. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao nagsipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ng kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Sino ang nagbabawal dito? Yung tumalikod bang nagbabawal o yung tumalikod ang pinagbabawalan? Yan. Alin ba talaga ang tama? Yung tumalikod ba sa pananampalataya ang nagbabawal o sila ang pinagbabawalan? Sabi nila ngayon, sila ang nagbabawal at pinagbabawalan. Ay, saan sa talatang ito na ang mga tumalikod sa pananampalataya ay pinagbabawalan? Ang lino ng talata, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ang tumalikod ang nagbabawal. Kaya kung paring Katoliko 'yan, bakit ang mga Katoliko nagtuturo pa magpakasal kayo? Kasi yung mga nakasal doon sa sibil, mortal sin 'yun. Dapat sa simbahan Katoliko, kung ipinagbabawal nila, bakit sa simbahan ba Katoliko sila nagkakasal? Nakuha ninyo? Na-gets ninyo? Kahit na anong reason nila, ang mangyayari diyan, laban-laban o bawi-bawi, laban-laban o bawi-bawi. Ano ba talaga totoo? Katoliko ba? Paring Katoliko ba? Ba't ang sabi diyan, ipinagbabawal nilang pag-aasawa. 'Di ba sa magandang balita, Biblia 'yan. Oh, ipinagbabawal nila. Ang liwanag eh. Ipinagbabawal nila. Yung mga tumalikod ang nagbabawal. Walang sinabi dito, pinagbabawalan sila sa pag-aasawa. Walang sinabing ganyan. Ang sinabi diyan, ipinagbabawal nila, paring Katoliko ba yan? Katoliko ba yan? Hindi. At ang ilang uri ng mga pagkain, mga pagkain tayo kasi sa dating Biblia to eh. Ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Uy, talaga bang ipinag-uutos ng ating mga pare na lumayo sa lamangkati? Bakit pag may piyesta may lechon? Oh, bakit pag may celebration sa kapilya o sa parokya, bakit may lechon sa lamesa? Kung nag-uutos pala sila na lumayo sa lamangkati. Sabi nila ngayon,
Eh, yung inyong bihilya, ha? Yung bihilya ba paglayo? Hindi paglayo yon. Pagpigil lang yon para bang ano, para bang, bata. Ang bata gustong kumain ng chocolate. Sabi ng nanay, "Hop, hop, 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 hop. Kain ka muna tanghalian. Hindi muna chocolate, tanghalian muna." Eh, di yung bata kumain ng tanghalian. Pagkatapos kumain ng tanghalian, yung bata naman kukuha ng chocolate. Pipigilan ba ng nanay? Eh, kumain ng tanghalian na? Hindi na. Kasi nagpigil ang bata. Sa madaling salita, ang chocolate hindi ipinagbabawal sa mga bata. Pinapigilan lang sa konting sandali, kumain ka muna ng kanin. Ganyan din sa mga aso. May pagkain silang gustong kainin, sabi naman nung amo, "Hop, hop, 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 hop. No! Stay! Stay! No! Stay!" Ay, aso na ganun yung aso. Pag amoy na, "Hop, hop, 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 hop. No!" Ganon. Bawal ba sa aso yung pagkain na yon? Hindi. Kaya kapag sinabi na ng amo, "Okay, bili mo ng kainin," kakain na yung aso. The same sa bata. Tapos na kumain ng tanghalian, "Opo, mami. Opo, daddy." O, pwede ka nang kumain ng chocolate. Sa madaling salita, hindi ipinagbabawal yan. Hindi sila pinalalayo diyan. Bagkus magpigil ka muna sa konting sandali, ang tawag diyan disiplina. Hindi gaya sa kanila, ipinag-uutos nila ang kanilang mga membro na lumayo sa mga dinuguan. Yun, yun ang matinding example diyan na silang lahat mandatory pinag-uutusan lumayo sa dinuguan. Ano ibig sabihin nun? Sa buong buhay nila, simula nang sila naging membro ng samahang yan, ng iglesyang yan, bawal na sa kanila ang kumain ng dinuguan hanggang kamatayan yan. Kung hindi lalabas diyan. Oh, nakuha ninyo? Ang meaning ng lumayo, ipinag-uutos na lumayo sa lamangkate, ibig sabihin niyan, huwag kang lalapit. Kahit ilang taon pang lumipas, huwag kang lumapit diyan. Yan ang meaning. Ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkate. Eh kaso hindi eh. Lala ko si Edgar Lauga nung doon ba kami sa Loon. Eh, nakalimutan niya Biyernes Santo. Biyernes Santo. 11:52 PM. May nilakad kami noon eh. Galing kami sa ano, saan kami kaya kami galing noon, ng mga bata. Pag-uwi namin sa studio, 11:52. Bumili ng manok itong si Bibi Bunak o si Bibi Morales. Nginat-ngat ni Edgar yung manok. 11:52 PM, sabi ni Bibi Morales na, "Op, op, 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 op. Bakit? Wala pang 12:00 oh." Eh, nasa bibig na ni Edgar Laugan. Anong nangyari? Gumuno siya, oh. "Hmm, hmm." Natawa kami. Di daw niya ginalaw. Nasa bibig lang niya yung manok. Nang dating ng 12:01, tawanan na kami. Counting na kami nung 9:59 na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pagdating ng 12:01, doon na. Yan yung manok. Sa madaling salita, hindi talaga ipinagbabawal. May mga oras lang na hop, 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 hop. Pigilan mo na muna. Pigilan mo na muna. Hindi sa lahat ng pagkakataon, dire-diretso ka na lang. Pigilan mo muna. Therefore, walang batas sa simbahang Katoliko na lumayo sa lamangkate. Kasi pagdating ng 12:01, pwede mong kainin, di ka pinalalayo. Pinipigilan ka lang, parang bata. Mamaya ka nang kumain ng ice candy, kain ka muna ng agahan. Pinigilan mo na saglit. Pag nagawa na yun ng bata yung kailangan niyang gawin, pwede ka nang kumain. Hindi bawal yan. Maliban na lang pag sinabi ng nanay, "Pops, simula ngayon,
Dahil nandito ka na sa pamamahay ko, huwag ka nang kumain ng ice candy hanggat ako ang bumubuhay sa'yo. Pag gano'n ang kwento, ay ibig sabihin talagang pinagbawalan siya ng ice candy. Ha? Gano'n 'yan. Pero hangga't hindi ganyan ang pangyayari, hindi pinagbabawal, pinipigilan lamang. Ano sabi dito? O na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisimpalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sa madaling salita, itong mga taong ito, ipinapalayo sa mga pagkaing ipinapahintulot naman ng Diyos. Para bang mga Sabadista, pinapahintulot na yung karne, kahit na anong karne na binibenta sa palengke, pwede mong kainin. Sa kanila talaga pinalalayo sa karne ng baboy. Parang gano'n ba? Kahit na pwede naman tanggapin yung karneng yun, bakit nila pinagbabawalan? Yun ang ibig sabihin nito, pinagbabawalan nila. Pero ang Katoliko, hindi. Ang Katoliko ang kinatuparan nito. Unang-una, dahil ang mga Katoliko hindi naman nagbabawal sa pag-aasawa. Pangalawa, ang Katoliko naman hindi pinagbabawalan na kumain ng lamangkati. May pagpipigil lang sa mga selected na mga occasion. May pagpipigil lang. Pero hindi pinagbabawalan kasi pagdating ng 12:01, lantakin mo na lahat ng mga yan. Yan. So, maikli lang yung topic na yon. Gusto ko lang makita ninyo kung paano sila sagutin. Just in case na may actually si Jerwin Rosales nahirapan siya dun eh. Sinabi ko sa kanya, bro, sabi diyan bro, tumalikos pananampalataya, Katoliko yan. O Katoliko yan bro. Sabi kasi ito pinagbabawal ng pag-aasawa. Ang Katoliko bro, walang kasal sa Katoliko, meron. Sabi niya meron. O di walang bawal. So hindi. Ang ibig sabihin dyan, yung mga pare ninyo. Pare namin. So ibig sabihin ng pare, ang totoo ko dyan na katuparan. O yung mga pare ninyo. Kaya ni Darwin Gitgano. Sabi ni Jerwin. Ganon. Ang sabi kasi dyan, yung mga tumalikod, sila ang nagbabawal. Ipinagbabawal nila. Hindi sinabing pinagbabawalan sila. Ano ba ganun na? So si Jerwin, ito pinagbabawal nilang pag-aasawa. Yung pare, siya pa nga nagsasabi, oy mga live-in, magpakasal na kayo. So hindi pwedeng paring Katoliko ito. Ano nahirapan? Ano nangyari? Nabilaukan si Jerwin Rosales. Sa madaling salita mga kaibigan, sa madaling salita, hindi yan nangyayari sa Katoliko. Hindi rin yan nangyayari sa mga paring Katoliko. Sino ang klarong tinutukoy ng talatang yan? Ang mga Gnostiko. Yan, para malinaw, no? Ang mga Gnostiko ang tinutukoy ng talatang yan kasi nung panahon ni Apostol Pablo, marami ng mga Gnostiko. Ang mga Gnostiko kasi, may mga katuruan sila, bawal ang pag-aasawa, gaya na lang halimbawa ng katuruan ng Albigensian heresy na ginagamit din ng mga Baptist na sabi nila Baptist din daw ito. Kasamahan nila sa Trail of Blood. Ano yung katuruan ng Albigenses? Pakita ko sa inyo. Sabi rito, the Albigensian heresy, those who began the Albigensian heresy can scarcely be called evangelical reformers, for their belief seems to have come from Persia and the East and really form a new religion. They were called Albigensians from the town of Albi in France and were also known as Cathari or Catharists. They were found in great numbers in southern France, northern Spain, and northern Italy in the 12th and 13th centuries. Some of their doctrines were there are two gods, one of evil and one of good. Next, all material things are bad. Marriage is wrong. Naalala ko yung debate namin sa Cagayan de Oro. Sabi ninyo, mga heretic para sa Katoliko yung pinatay doon sa Inquisition. Pero sa inyo mga santo yon. Mga santo yon. Eto, isa sa mga napatay doon yung Albigenses, yung Albigensian
Heresy. Heresy. Sabi kasi mga heresy yung mga napatid dun eh. O heresy. Kanilang turo. All material things are bad. Marriage is wrong. Tanong, turo ba ng mga matinong Kristiyano ang marriage is wrong? Anong sagot ni Jerry Laig? Ah, mali yan. Hindi turo ng Kristiyano. Akala ko ba santo para sa inyo? Ha? Akala ko ba santo para sa inyo? O ito ba? Free love and suicide are good. The church is part of Satan's kingdom because it owns material things. For all animal foods are to be avoided. Sa madaling salita, once na member ka ng Albigenses, all animal foods, lahat ng karne ng mga hayop are to be avoided. Layuan ninyo. So the same ito na katuruan na sinasabi ni Apostol Pablo na ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Tingnan nyo marriage is wrong. Free love. Free love lang and suicide. Ano yung free love? Uyab-uyab lang ba? Syota-syota lang. Kung magkaanak kayo, basta syota lang kayo. Huwag kayong mag-asawa. Yan ang kanilang katuruan. Marriage is wrong. Tapos all animal foods are to be avoided. Itong katuruan ito ng Albigenses, ito yung tumutugma sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at inuutosang lumayo sa mga lamangkati. Pero walang ganitong turo ang simbahang Katoliko. Nagesin nyo? Walang ganyang turo ang simbahang Katoliko. Kaya never, never, never mangyari na itong unang Timoteo 4:1 hanggang 3 ay matutupad sa Katoliko. So yan ang ibig sabihin dyan. Kaya sa mga nagtuturo, nangungopya ng aral, di naman nila tunay na aral talaga yon. Kopya lang ng kopya, basta lang may maipantira sa Katoliko. Sabi ito teka muna, kakalating ko lang bro dyan sa bahay. Bro, kung hindi yan Catholic, anong church nangyari yan? Bigay ka ng name ng church. Ito na nga bro, Albigenses eh. Albigenses. Nagtuturo. Sa madaling salita, nanonood si ngayon, si Pastor Lek ngayon. Kala ko papasok siya para magtanong. Di nood lang pala siya. Nag-text lang sa akin. Okay, so akala ko papasok siya ngayon para magtanong. Okay, so ibitahan ko kasi siya na mamayang gabi may topic ako about unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Baka gusto mo magtanong mamaya, open ako. Pero hindi siya nag-text lang naman siya. Nag-text lang. Okay, so kitang-kita po dito, hindi yan mangyayari sa simbahang Katoliko dahil hindi tumutugma. Hindi tumutugma, Bro JD. May tanong ako kay Bro Angel. Paano natin nalalaman na buwan ng Marso napapakita o annunciation ng anghel kay Mama Mary? Salamat bro. Mamaya na. Okay?